Good morning po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kaibigan, mga taga-subaybay po sa programang Hope and Love. Kumusta po? Na-miss po namin kayo kahapon at kami po'y humihingi ng paumanhin, pangunawa sapagkat hindi po tayo nakapag-live kahapon. Subalit salamat sa Diyos na ngayon po January 17, Sunday, ay muli po tayo nakabalik sa ere at handa po muling maglingkod sa ating pong araw-araw na morning devotional. Ayan, welcome po natin sa ating programa ngayong umaga si Brother Joseph Pasamba. Ayan, kasama po natin. Good morning. Ayan, kasama din po natin sa ating programa ngayon si Brother Giselle Nuki. Ayan, kasama po natin siya. And of course, ngayon pong umaga, ang atin pong speaker ay isa pong babae. Yan, isang masiglat, magandang babae na regular po nating nakakasama sa ating programa. Walang iba po si Miss Dexel Narjoy Ragas. Yan. Welcome, Ma'am Joy. At ayan. So, nawa po sa ating broadcast ngayong umaga ay maging bukas ang ating mga puso't isipan upang pakinggan po ang salita ng Panginoon. Mabless po tayong lahat. Kaya sa ating pong pagpapatuloy ay bubuksan po ni Brother Giselle ang ating programa sa pamagitan ng panalangin. Tayo po yung panandali ang yumuko para sa ating panalangin. O Diyos, banal, makapangyarihan at dakila ka po sa lahat. Lubos kami nagpapasalamat, O Diyos, ang mga pagpalang kamay na kumabay at matnubay sa amin. Salamat po, O Diyos, umagang ito, hindi na pinagkaloob sa amin, panibagong araw, kami ay muli ng pinamay. Upang kami, subong maghapon ay protektahan. Salamat na kayo po ang siyang magkagabay sa bawat decision na aming gagawin sa maghapon ito. Pagbubukas po ng aming programa sa umagang ito ng Open Love, mga po bless ay di lamang po ang viewers, kundi din po kami ng mga naririto sa StreamYard at patuloy kaming gabayan Ama na di lamang po namin ito marinig at lumabas sa kabilang parte ng aming tenga, kundi ito po ay marinig at may sa puso at may sa buhay sa araw-araw po. Ito po ang salamin sa Panginoon ng puso. Amen. Tayo po'y magpapatuloy. Pakinig po tayo ng Rahel musical offering. Morning po. Nariyan ba si Brother Joseph? Nag-freeze yata siya. Ayan. Brother Joseph, meron tayong musical offering? Yes po, po. Okay, sige po. Hintay lang po natin konting sandali sapagkat meron po ng ano sa ating kabilang loading siya.
So, ayun po, no? Good morning po sa lahat ng viewers po natin and happy Sunday po. So, ang ganda po ng lesson po natin today. Ang devotional po natin. But before po we start, inaanyahan po kayo na let's pause po for prayer. Let's pray po. Loving Heavenly Father, Lord, I would like to thank you so much for, first of all, waking us up, for giving us another chance to get to know you more, to put you first. And Father, thank you so much for the love that sustains our life. Heavenly Father, hide me behind the cross and may it be the message of this devotional will bless and help us to be reminded of who you are and what is the condition of the world. Lord, thank you so much and help us to see the condition of others as well. And instead of condemning or criticizing them, help us to pray for them. Thank you so much, Lord, for reminding us and for giving us another chance and another blessings. And I praise you for your promise that your mercies are new every morning. In Christ's name, we pray. Amen. So, ayun po, no? If nakasubaybay po kayo sa ating devotional po, ano po ba ang title po ng ating devotional? So, nung binasa ko po yun, nabasa ko po na it's the great controversy in the scriptures. And ang key text po natin is found in Revelation 12 verse 7. So, if meron po kayong Bibles dyan, or naka-flash naman po sa screen natin, sabi doon, and war broke out in heaven. Yun lang po nakalagay dito. Pero sabi po dyan, then there was war in heaven. Michael and his angels fought, and the dragon and his angels. Ngayon po, upon reading this, no, upon seeing our key text, sabi ko, why do we need to know that there was war in heaven? Bakit nga po pala, bakit natin kailangang malaman to? And when I was younger po, nung sa elementary po ako, pinaka-hate ko po na subject po ay history. Kasi po nakakainis yung dates. Hindi ko po memorize yung mga history ng Pilipinas. Sabi ko po sa teacher ko one time po, tinanong ko po siya, sabi ko, Ma'am, ba't pa natin kailangang pag-aralan ang mga bagay at ang mga taong patay na? Tas tumawa lang siya and sabi niya, kasi we don't want to make the same mistakes na ginawa nila. So ayun po, habang ang purpose po pala ng ating knowledge po about the great controversy or ang awayan sa scripture po ay number 1 po, itong sinabi po dito sa ating devotional po ngayong umaga. Kailangan po nating malaman ito sapagkat po kailangan nating makita ang Bible as buo. So napansin niyo po ba na may mga tao pong kinukuha lang po yung context. So example po, sa isang chapter, ang kukunin lang po ilang verses at yun na po yung papaniwalaan nila without knowing the other context po sa Bible. Which is po, yan po ang resulta po na marami pong debate na nangyayari sapagkat hindi po kinikita daw po ang buong Bible as buo. And sabi nga po dito, students should learn to view the Bible as a whole. So, kung sa illustration pa po na ibibigay ko po sa inyo, ang Bible po is parang family. So, Bible family. So, say for example po, sa isang pamilya nga po, ano pong meron? Meron pong tatay, meron pong nanay, may mga anak. So, nire-remind daw po tayo dito na ang Bible is parang ganun din po. At saka sa bawat libro ng nasa Bible, iba-iba po ang kanyang ugali na nakikita natin, iba-ibang aspeto, iba-ibang perspective. Pero po, there are still one. And gusto ko po dito, no, niremind po sa atin na when the real love of the Bible is awakened, and the students begin to realize how vast the field is and how precious the treasure is, they will desire to seize upon every opportunity for equating themselves with the Word of God. So, for the love of the Bible po, no, the love of reading. And one time po, may narinig po ako na hindi daw po siya gustong magbasa ng Bible kasi he doesn't understand. And habang nag-uusap po kami, na-realize ko lang po na how come the Lord gave us the Bible if we don't understand it? So, parang ang vast po no na kung hindi pala natin ma-understand, ba't pa binigay ng Panginoon ang Bible? And then something struck me po no na may kaaway po tayo. So, sa great controversy po, may good and evil and wala pong gitna.
And na-realize ko po na yung mga thoughts na yan, na you cannot understand the Bible, you need other, na kailangan mo talaga, yes, you need other people's help, pero kailangan mo ng personal understanding, is, sino po ba ang kaaway na gustong ma-equip ang kanyang kalaban? Sino po bang kaaway na gustong malaman ang tactics niya? For example po, no, kung ako po yung kaaway, syempre, i-discourage po kita na magbasa ng Bible kasi ayoko pong ma-equip ka. Ayoko pong malaman mo na may kapangyarihan ka over me. And, syempre po, ayokong malaman mo na mananalo pala ikaw sa akin in the last days. When we read Revelation, na makikita po talaga natin na panalo na po tayo in Christ. So, parang ganun po ang nangyari. Bakit po kailangan natin malaman na may great controversy? And isa po din dito, no, once we get to understand na meron pong battle ongoing, we shall see the need in reading and praying. Kasi po, hindi naman po tayo iinom ng tubig kung hindi po tayo uhaw. Tama po ba? Kailangan po talaga tayo mauhaw. Or, di ba po, sabi po ng mga doctors and research says po, na we need to drink water even po hindi po tayo uhaw. Kasi the moment daw po na nafe-feel na natin na uhaw na tayo, ang dami na daw pong cells na namatay. Kasi po, parang ano na daw po yun, parang flag na daw yun na yung katawan mo shutdown na kung walang tubig, kaya nagto-thirst ka. And you need to drink water before you even feel thirsty. Same is true with the Bible po, no? We need to read it even though we don't see the need at first. Kasi po, when in the end time, pag wala na po talaga, baka doon na natin ma-feel na, ay, hala, sana binasa ko yun, sana alam ko to. And gusto ko dito po, no, they should see how this great controversy enters into every human face. How in every act of life themselves reveal one or the other antagonist. So dalawa lang po ang bida po dito, no? God and the enemy. And if we see sa gitna po, parang wala po talagang gitna. And it's either nandun tayo sa kaaway o nandun tayo sa Panginoon. And sabi dito, every part of the Bible is given by inspiration. Lahat daw po na nasa Bible, it's inspired. Hindi po siya human wisdom, hindi po siya ginawa para daw po, ginawa ng sarili kong opinion, but it's from God. And pinakagusto ko po tong part. The Old Testament, no less than the New Testament, should receive attention. As we study the Old Testament, we shall find living springs bubbling up where a careless reader will discern only a desert. May iba po kasing nakakapagsabi po, may mga kaibigan din ako na nagsasabi na mas gusto daw po nilang basahin ang New Testament kasi po parang mas doon daw po nila nakikita na God is love, na mas maganda daw po ang mga stories doon kasi nga po you can see really Jesus especially po in the first four books of the New Testament. But I am personally po is fan of the Old Testament, mga kapatid. Kasi po when I got to read the Old Testament, especially in Psalms, sa akin, no, na I'm a babae and I'm so emotional, parang alam niyo naman po yung babae may mga moods na sobrang emotional. When I get to read Psalms, sobrang nakaka-relate po ako doon kay King David sa mga may emote po si King David. If babasahin niyo po ang Psalms, may mga times po na parang si David bipolar na parang magagalit siya. Lord, ba't mo ko iniwan? And then at the end of the chapter po, makikita niyo na parang sasabihin niya, Lord, parang, Lord, ikaw lang yung kaya ko, ikaw lang yung andito para sa akin. So, basically po, the central theme of the Old Testament po, pag i-careful lang po natin siyang basahin, it's interesting po. When you get to read the story of the judges, when you get to see the story of the kings, na we thought, parang, for example na lang po, in 2 Chronicles 20 po, yung binasa namin sa youth namin kahapon, we got to discover na isang kung sasabihin ko po, parang ang foolish ng tactic, na in a war po, papaunahin po yung choir. So when parang si King Jehoshaphat po, he inquired the Lord, and then nag-decide po siya na during parang may vast army po na nakapaligid sa kanila, pinauna niya po yung choir to sing and give praises to the Lord. So kung ako po yung choir, no, parang ako yung unang mamamatay, parang ako yung sacrificial lamb, gano'n. Pero naglakad sila, and then when they arrive at the place, the Lord already won the war for them. So, di ba po parang the stories pa lang po is you can see God's love in that story na grabe pala yung Panginoon sa pagmamahal. If we
be carefully reading the Bible. And sabi nga po dito, if careless ka po, ang makikita mo lang sa Old Testament is desert. But if you will be focused enough, if you will have the desire to read the Bible, the Lord will show you things. Kasi sabi nga po dito, our feeble mind, yung utak po natin mga kapatid, no, it's not heavenly, it's not divine, it's sinful. And sinful is cannot be equated or cannot understand holiness. So we need to pray. We need to ask God to give us this understanding, to equip us to read holiness. Parang holiness is to holiness. Hindi po siya pwedeng evil-minded to holiness kasi we'll never understand and we will misunderstand the Bible when we do it, when we try to understand it with our own understanding. And we too are reminded here na the book of Revelation po and the book of Daniel, many po ang nagsasabi na God-fearing teacher consider this na wag niyo nang basahin ang Revelation and Daniel kasi mahirap, ang daming mga symbolism, ang daming ganito ganyan. But again, we are reminded and we are given a promise actually in James 1 verse 7 na if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraided not. The God who gives you the unlimited wisdom, but again, in His will, depending on His will, kung ano lang yung i-reveal niya. For He is the revealer of secrets. Blessed is he that readeth and hear the words of the prophecy, and he those things which are written therein, for the time is at hand. So mga kapatid, no, we are encouraged po pala na we should read the Bible as a whole. Huwag mo yung balikan always yung Matthew, Mark, Luke dyan. Punta kayo, discover Genesis, discover Exodus, discover the beauty of the Judges and the Kings and the Chronicles. Ang dami pong magaganda doon. And sabi nga po sa akin ng isa ko pong friend na mahilig po siya ng series, no? Sabi niya, tapos nag-start po siya nagbasa ng Exodus, Chronicles. Sabi niya, grabe pala, no? Mala Game of Thrones pala ang Bible. And when she started reading the Old Testament, sabi niya, ang daming story, ang nakakakaba. Minsan nga, kasi po, parang hindi po siya lumaking nagbabasa ng Bible, hindi na alam yung mga story sa Bible. So when she started reading po, sabi niya, grabe, parang, grabe, na-win nila yung war with only 300 pala in the story of Gideon. And she was so amazed upon reading it kasi she was so eager to read the Bible that the Lord just gave her the desire and the happiness. And sabi nga dito, when we have the real love of the Bible, no, when the love of reading the Bible is awakened, sabi dito, ang pagsa-study na po natin will not be restricted. Hindi na po parang kailangan ko mag-set ng schedule to put it into para sa day ko, para malagay ko siya. But sabi dito, it will not be restricted to no special time or place. Wherever you are, you would like to study your Bible. And I think if you are into Facebook po, you can see a driver po na nagbabasa while waiting for his passenger. May little lamp po siya, and he was reading the Bible while waiting for his passenger. So, for us po, we don't have any excuse for that man to read the Bible while waiting for a passenger na sobrang ingay po ng daan. Sobrang ingay po ng dispatcher na nagsasabi, okay, dito. That was not an excuse for him to read his Bible. And when I saw that picture nga po, wala siyang headset, wala siyang anything to cancel the noise out. He was just reading fervently. So, for us po, no, this Sunday, what's stopping us from reading the Bible? When we doubt ourselves na we cannot understand it, we are doubting the author of the book. We should remember that. And if we cannot understand it, then why not ask the author of the book to help us understand it? Kung sa Tagalog nga po, ba't hindi mo na lang hingin sa may-ari or ba't hindi mo na lang tanungin yung mga may-ari kung paano gamitin to? Kasi siya yung nakakaalam, kasi siya yung gumawa. Same as true with the Bible po. Yung Panginoon po, alam niya ang buong konteksto ng Bible. So if we ask to be enlightened, He surely will. For it is God's will po na we would get to love the Bible. And I personally po, parang, kasi po ang sobrang hilig ko po ng mga drama, ganun po dati. I was really fan of movies po when I was younger. And
hindi pa po uso yung Netflix dati. Uso po yung mga CD like, yung mga CD na binibili niyo po na isa-isa. And sobrang mahal po nun, I think 300 plus. Pero sa sobrang addict ko po, grabe po, nung student pa ako, magsisave po talaga ako ng pera. And every December, bibili ako ng mga gusto kong movies. And papanoorin ko po siya over and over again. But when I started, parang may nakita po kasi akong isang sermon po na you need to let go of those things, yung mga things na naghihinder ng imagination mo. So, ayun po, parang ang sakit po na i-let go po, no? Kasi, syempre, mahal na mahal mo yun, ano mo yun eh, parang nag-save ka, hindi ka kumain ng gusto mo para makuha mo yun. Pero, when I tried to let go of those things po, my imagination started building up. And nung dati po, hindi ko po ma-enjoy, inaantok po ako. But now, when I started reading the Bible, parang, oh, grabe, ang ganda pala nito, grabe, ano kayang feeling nila, no? Kung ako nandun, ano kayang ifi-feel ko? Kung, alam mo po yun, parang, you get to live the Bible out, na parang, ang ganda. And you would learn lessons of trust, of faith, of sasabihin mo na, Lord, ikaw nga, ginawa mo to sa kanila, ba't hindi mo to gagawin sa akin ngayon? And I'll claim that promise, Lord, na like David, or like King Jehoshaphat na, you fought the battle for me. Lord, iki-claim ko yan. And may power ka to claim kasi alam mong nangyari na, and the Lord is faithful, and you will know na the Lord's character doesn't change. So basically, parang for you, pag nagbabasa ka, it will only increase dapat your faith. And if you're, and still it will boil out when you're reading the Bible, what is the purpose of reading your Bible? And again, the purpose should always be knowing Jesus, getting to know the Father, knowing His will. And if there is a reason apart from that, if there is reason apart from those three, then my friend, baka po mawala po tayo sa daan. Baka po ma-misunderstand po natin ang Bible. Kasi when we read the Bible with a selfish heart, with an intent to get to enlightenment para, ay, mas magaling ako dyan, alam ko yan, alam ko to. When we start to get that mentality, then we will miss the beauty of the Bible. But when our three purpose is this, no? Getting to know God, getting to know Jesus, His will, and also what is His, the attributes of God. And alam niyo po ba, may nalaman po akong very nice po na fact. May 2,000 po pala na attributes si Jesus. 2,000 po. And sabi ko, kung magbibilang ako, hindi nga ako siguro abot ng 15 sa personal relationship ko sa kanya, no, sa attributes na mabibigay ko. Siguro 15 lang. But then Ellen G. White says, meron daw siyang 2,000 attributes. So pag nakilala po natin yung 2,000 attributes, why would we still suffer? Parang ganun po, no, na why would we doubt His love if we would get to know the 2,000 attributes? So I hope po na may na-learn po tayo, no? And may takeaway po yung mga kasama ko this morning na it's very important po talaga to get to know this Bible. And I would really encourage po everyone to read it for yourself. Huwag po kayong mag-depend sa other people, for the Lord is good po to teach you how to read this Bible. So, mag-take away po tayo sa mga kasama po natin kung sino pong mauuna. Kayo na po bahala. Okay, thank you very much. Napakaganda po ng pagtalakay ni Miss Joy. Tayo po ay dadako sa ating mga reflection mula sa ating mga kasama. Nice kong unahin si Giselle. Ayan. So, good morning po naman sa lahat. Recall akong time, katulad ng kay Ate Lex, na sabi niya, ay yung sa Facebook, yung driver na nagbabasa ng Bible. One time, sa bus yun, na pupunta ako ng AUP. Pabalik ako kasi mag-master guide ako. Then, galing ako dito, pupunta ako ng AUP. Naka-backpack ako, then dala ko yung mga uniform, yung everything else. Pero, nung nandun ako sa may tricycle, sumakay ako kay Manong. Tapos, parang, habang bumabiyahe kami pa,
kita ko yung ano niya, kahit maliit yung space, yung, di ba yung, di ba yung Bible ganyan? Example lang Then yung kanya, hindi nakaganito yung Bible, nakaganan na siya. Then may parang harang lang siya dito, para hindi lang siya malaglag. So parang, tapos, ang pagkakita ko pa dun sa Bible niya, yung, yung cover ng Bible niya is parang scotch tape na lang. So parang, ayaw niyang matanggal yung cover. In-scotch tape niya yung cover para hindi maano. So parang, sabi ko, bakit parang parang ang guilty ko na ako, personally, ang dami kong Bible na ang daming versions, pero hindi ko naman nagagamit lahat. Pero si Manong na kahit gano'n na yung Bible niya, pilit niyang ingatan. So, parang tumatak siya sa isip ko kasi imagine, meron akong Cebuano na Bible, meron akong New International Version, meron akong New King James Version, meron akong King James, 4 na Bible, tapos ang dami kong mga Bible concordance, pero hindi ko siya, paano bang sabi niya, hindi ko siya laging nagagamit. Ang nagagamit ko lang yung isa. Then si Manong, na ganun yung situation niya. Hindi ko alam kung every kailan niya binabasa. Kasi syempre, nasa biyahe kami, hindi naman niya pwedeng basahin niya na nasa biyahe kami. So, ganun, sa buhay din natin. Like si Manong, hindi natin, kasi sabi nga ni Mrs. White, no man is safe for a day or an hour without prayer. So, parang sa kanya, anong ba tawag doon? Parang necessity niya yung Bible na kahit saan siya pumunta. Imagine tayo, minsan pupunta tayo sa mall. Di naman sa necessarily kailangan dalhin yung Bible sa mall. Like, syempre, imagine yung sa kanya, yun yung work niya, and wherever he goes, dala-dala niya yung Bible niya. So, sa atin, parang, anong implementation makukuha natin kay Manong na anong need ng Bible sa atin? So, sa akin naman, ang Holy Scriptures ay very important. Sobrang important ko talaga. Gaya ng nasasabi ko this past few days, napakahirap ng walang Bible reading. Napakahirap ng, parang, dati kasi pag may Bible reading ka, para bang sa umaga magbasa ka, kahit anong pangit ng araw, kahit gano'n pa talaga kapangit, kaya mong pasalamatan ng Panginoon. Na, imagine, sabi mo, eto nga, nagka-war sa nitong time na to. Sa amin, ang peaceful na ng mundo namin kasi we learned from our history, di ba? Sabi ni Ate Lex, we learn from our history, so we learn from our mistakes. So yung ganong war na bakbakan, yung sword, with shield, talagang yung ganon, bihira na makita yung sa mundo to ngayon. So parang you can go out freely, unlike dati na meron kang kingdom, meron kang walls na nagpo-block sa'yo. Doon ka lang, hanggang doon ka lang. Pag lumabas ka, sobrang delikado, pwedeng mapatay ka ng ibang territories or ng ibang So, ganun siya let's say, important. Kasi like hindi naman like Ate Lex, like yung kanya Ate Lex, parang dati, I disregard yung Old Testament. Parang sabi ko, dati yun before I became a theology student, ano bang importance ng Old Testament? Ang gospel books naman ay nasa New Testament. Then, nung nag-start yung COVID, nabasa ko yung Old Testament. Sabi ko, ang dami ko palang hindi alam sa Bible. Imagine, yung minsan kasi tayo as tao, parang nasasabi natin sa sarili natin na whether we admit it or not, minsan nandun tayo sa point na, ay, alam ko na yan story ni Samson, alam ko na yan story ni Joseph, alam ko na yan ganyan. Pero, once we read the scriptures, we find different lessons, we find different insights. Yung example, yung pastors na naririnig niya sa church na may magandang point about theology.
pwedeng maganda yung point niya, pero pwede rin may mahanap ka pang mas magandang point kung ikaw mismo yung hahanap nung nung sa scriptures, ikaw mismo yung magsascan. Kasi imagine, sa stories ng Bible, ang tanging nakikita ko sa story ni Samson is his strong. Yun lang. Every testimony, every sermon, every preaching about Samson is his strong. Pero what we don't understand is yung minsan nakakaligtaan natin yung point na nag-fall si Samson sa temptation. Nag-fall siya sa mga temptation ng, let's say, mga babae, women, dun siya nag-fall. So, parang like, minsan or most of the time, ang nakikita lang natin is what other people tell us. Which is okay lang, pero my challenge for you then is like Ate Lex's challenge na read the scriptures kasi I assure you na meron tayo at merong mahahanap pa kayong bago sa Bible na minsan lang, minsan hindi pa alam ng ibang tao. So, yun lang. Okay. Salamat. Isel, sa iyong reflection ka naman ay ating tanongin si Brother Joseph kung ano naman ang reflection niya sa ating devotional ngayong umaga. Okay, good morning po sa ating lahat, sa ating mga nakikinig ngayong umaga. Good morning po. Na napakahalaga po na pagtuunan po natin yung Biblia sa Old Testament at saka New Testament. Na the foundation of New Testament is Old Testament. Na makikita natin yung paggamit ng Panginoon sa Old Testament. Na hindi niya ang ating Panginoong Hesus, hindi niya ninawalang bahala yung Old Testament sapagkat doon siya kumukuha ng mga ebidensya paano niya patunayan na ang kautusan ng ating Panginoon ay hindi nawawala. Yan. Sabi nga dito sa Joshua 1:8, ito yung isa pong paborito kong memory verse. Simula nang ako ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi na talaga to umalis sa aking kaisipan. In Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Yan. Once na lagi po nating inaalala yung salita ng ating Panginoon, meditate o bulay-bulay, nagbubulay-bulay natin ng salita ng Panginoon, mas lalo tayong nagiging naniniwala sa salita ng ating Panginoon. Na hindi tayo nagtitiwala sa ating sarili. Bakit sinabi ng Panginoon na tayo lagi magbulay-bulay? Kasi ninanais ng Panginoon na huwag tayong maggawa sa ating isipan ng kung ano-ano. Yun po ang inaano niya na hindi tayo mag-isip ng kung ano-ano, kundi magtiwala tayo sa Kanya na hanggang makuha natin yung punto na tunay pala talaga na ang Panginoon talaga nga ang gumawa ng Biblia. At sa Kanya talaga yung Bible. Diyan ko tinatawag na meditate kasi may kalaban tayo yung great controversy sa ating kaisipan. Naglalaban ito Diyan Panginoon, wait lang, tumahimik ka muna at magbulay-bulay ka na ang salita niya ay maayos at malinaw na hindi pwedeng mawala sa ating buhay. Kasi without Bible, without Old Testament, New Testament, hindi natin makikita yung pinaka-history ng papaano ng buhay ang ating Panginoon. Papaano siya naging gumagawa sa mga unang panahon sa ating buhay. Okay, salamat. Okay, bago po natin bigay kay Ma'am Dexel Joy ang kanyang conclusion. In short po, para sa akin, ang reflection ngayong umaga, talaga pong napakahalaga ng Bible. Kasi kung wala po itong Bible, hindi po natin malalaman na meron palang great controversy, na meron pala pong labanan between good and evil, between God and Satan. Ano po? Kaya kung ating talagang mataman na pag-aaralan po ang Bible, mula po sa Genesis
to Revelation ay meron na pong mga talagang meron na pong mga digmaan doon pa lamang sa Genesis nung tinukso ni Satan si Eve, ano po, doon pa lamang sa John 3:15 na yon, meron na agad may enmity between man, between Satan and doon sa seed, yung sa babae. At ang katuparan nga nito sa John 3:16 at hanggang sa Revelation. Yun na yung ating text ngayon, Revelation 12:7. So ang Bible po ay talagang interrelated to each other. Hindi pwedeng New Testament lang at yung Old Testament ay iiwanan natin. Talagang ito po sa kabuuan. Ang Biblia po ay napaka the best na book na dapat nating basahin sapagkat dito natin nalalaman na meron pong paglalaban at yung great controversy ngang ito ay nasa ating isipan na po, yung the Battle of Armageddon na mamimili tayo kung sino ang ating pipiliin, sino po ang ating paglilingkuran. And hopefully, atin pong pipiliin ang ating Panginoon. Okay, salamat. Ibigay po natin ang time sa ating speaker para sa kanyang conclusion and final reflection. Joy? Ayun. Thank you po, Pastor. So, ayun, no, siguro one last thing to say is, like sinabi ko nga po, the Bible is like a family, no? And each book of the Bible has a different personality, different tone, and we are reminded po na it should be compared scripture to scripture. So, for example po, nalito kayo, bakit dito ito yung law? So, punta po kayo sa New Testament. So, i-compare nyo po yun. Okay, kaya pala ganito. Kasi, di ba po, hindi naman po natin malalaman ang isang family problem. For example po, may family problem. Hindi naman po natin masusolusyonan yun kung sa labas po tayo magtatanong, uy, bakit pala ganun yung problema nung kapatid or nung bunso? Ba't pa siya ganun? Di ba po, parang malalaman po natin kung bakit ganun yung bunso pag itatanong natin sa parents niya or itatanong natin sa papa niya, mama niya, kapatid niya. So, parang ganun po ang Bible, no? Pag may part po tayong hindi naintindihan, try to explore po other books of the Bible para po maintindihan natin. And one thing po, no, we need, if fan po kayo mag-YouTube ng kahit ano, I recommend po you get to watch Ravi Zacharias, although po patay na po siya. But he has a lot of points po na I'm trying to read nga po his Bible, his books po kasi his goal is to make believers think and the thinkers believe. And sobrang ang ganda po kasi if you are a type of person po na hindi emotional, na you want logical explanation for everything, then he has a lot of YouTube videos po that could surely answer some of your questions na masasabi ko nga dati ko, grabe no, you can answer pala every question through the Bible. And ganun pong ginagawa niya, no? So, if you have time, look it up, Ravi Zacharias. He's not an Adventist though, but he is a Christian na grabe talaga yung faith niya and grabe yung learning niya. And also, lastly po talaga, the most important thing before reading the Bible is to pray. Always pray. Be humble enough to be educated. Pray that you will have a humble heart and a willing spirit to understand the Bible. Kasi po, minsan masakit po mag-rebuke po ang Bible. Sobrang sakit po na parang you would stop reading it kasi alam mo na nakikita mo yung sarili mo, nakikita mo yung mali mo, and that would discourage you. But again, in Psalms 37:23, we are told that though we fall, we shall not be cast down, for the Lord will hold us in His hand. And even though kahit po ilang beses po tayong nahulog, mas maganda nga pong mahulog tayo kasi po alam nating tumatayo tayo. Kaysa nasasyak tayo na, ay, ba't hindi ako nahulog? Ba't hindi ako napupal? Yun po pala, nakadapa ka na po pala, hindi mo alam na you're staying there, nakadapa, hindi na po tayo tumatayo. So, I think yan po ang mga last words, no? Ano ba yan? Mga last takeaway ko po dito sa, natin, be humble enough to pray na, Lord, I don't know, kahit may PhD ka pa man, may pinakamataas na rank ka sa education. But when you read the Bible, always remember na your achievements, your worldly education will never equate the Bible. So we need to humbly ask the Lord for
knowledge and wisdom on how to understand it. Kasi sabi nga, the wisdom and the knowledge of men are foolishness in the eyes of God. And grabe no, kung ganyan po ang totoo, parang so foolishness lang po pala si Albert Einstein na parang grabe. You can see how the vastness of God's mind is. So when we get to see that, let's bow down ourselves and Lord, teach me through your word. So yun lang po sana ang mga last takeaway ko. Okay, thank you very much, Mama Joy. Napakaganda ng iyong talagang you nailed it down, ano? Talaga pong ipinako yung napagandang reflection na yon, mga kapatid, mga kaibigan. Okay, salamat po. Ngayon ay panahon na para atin namang batiin ang ating mga talagang mga masugid nating mga viewers na lagi pong sumusuporta sa ating programang Hope and Love Morning Devotional. Brother Joseph, narito po unang-una ay si Ma'am Amalia de la Cruz. Yan ang pinakauna na talagang bumati agad sa atin at meron agad siyang pagbati. Good morning to everyone. God bless us all. Good morning, Ma'am Amalia. Ganon din po si Ma'am Judy. Yan. Good morning, ma'am. Lagi po yung talagang nakatunghay sa ating programa. Ano po? And then si Ma'am Cynthia Cueto. Ayan. Ito po ay taga West Valley. Dito po sa Candelaria, Quezon. Good morning po, Ma'am Cynthia. Ang sunod po ay si Sir Boying Alamag Rico Hermoso. Kilala ko ito. Good morning, Brother Boying. Okay, si Coach Leona Manalo. Parang familiar ito kay Brother Joseph o sa inyo. Good morning po sa lahat. Okay, good morning po. Ganon din kay Maria Luisa De Leon. Ito'y kilala po natin. Si Ma'am Malu, magandang umaga po sa lahat. Brother Joseph, pakibati itong ating sunod na viewers. Kilala mo ito. Yan, si Sister Josie, yan. Taga West Valley po. Good morning po, ma'am. At higit sa lahat po sa mga family Pilio. Ayan, good morning po sa mga taga West Valley. Yan ay churchmate ni Brother Joseph. Si Brother Ricky Abelio Mabalay, ito talagang kaibigan ko po. Good morning, Pastor Juby, at sa lahat bumubuo ng programang ito. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Salamat, Brother Ricky, at inahantay namin yung iyong muling schedule na makapag-speaker ka nga dito at hopefully okay na yung audio mo. Okay, sunod natin na ating babatiin. Yes, si Ma'am Zaida Jenny De Leon Wang. Happy, good morning, and blessings to all. Good morning, Ma'am Zaida. Thank you. God bless po sa iyo palagi dyan sa South Korea. Isa sa atin pong regular speaker, si Ma'am Gina Orquesta. Good morning, Ma'am. Thank you po sa iyo. Ayan. Sunod po natin ay si Ma'am Laila A. Bundalian. Ito'y kaibigan po natin. Ito po isang teacher na nakatira sa Dolores, Quezon. Good morning to everyone. Ayan. At meron siya mamayang panalangin o prayer request. Si Ate Annie Belonza, good morning po. Belonza family dito po sa Lutukan, Sariaya, Quezon. Kay Brother Roy. Ayan, good morning po. Okay, ang sunod nating babatin, parang kilala ito ni Brother Joseph. Mga mukhang taga Batangas ito. Vivian Martos, parang kilala ko ito. Very familiar sa akin. Ang mga Martos po. Yes. Ang mga Martos ay galing dyan sa Lian, Batangas. Okay, si Sir Arniel Lucrecio Pimentel. Amen. Ayan, ang sabi po niya. Thank you, Sir Arniel. Ayan, si Ma'am May De Leon Sumia. Good morning po sa lahat. Ohayo gozaimasu dyan sa Japan. Ano po? Ayan po, salamat sa inyong panonood. Mula naman po sa overseas, kilalang-kilala ko ito, si Sir Mark Alvin P. Iracho. Good morning from Panukulan, Quezon. Thank you, Sir Alvin. Kumusta kayo dyan sa Panukulan? Dati po ako ay kanilang district pastor sa lugar na yan. Okay, isa pa na ating babatiin. Kilalang-kilala ko po ito.
Si Pastor Alfredo Silin. Kumusta na, Doc? Good morning, Pastor Juby. God bless sa inyong ministry. Thank you, Pastor Alfred. At sana ikaw ay ma-invite namin sa programang ito na makapag-speaker. Yan po ay galing siya sa Bulacan. Yan, sabi, watching her from Malolos, Bulacan. Si Sir James Magpantay. Thank you, Sir James. Yan sa, palagi ko ito sa, yan, sa Santa Catalina, hindi ako nagkakamali. Merong nalampasan na isa, si Ma'am Marilyn Flores Apok. Good morning po. Ito kaibigan ko na ito po ay nasa Calapan, Oriental, Mindoro. Okay? Meron pa ba tayong mga babatin? Palagi marami at meron pa rin po tayong mga prayer requests. Okay? Ayan, si Ma'am, okay. Sige po, pakibalik yan, Brother Joseph. Ayan, so, yan, si Ma'am Judy Santiago. Ayan, ito po ay kaibigan natin at member dito sa Lutukan Adventist Church. Good morning, Pastor Juby, watching here from Monticello, dito po sa Sariaya, Quezon. Ano po? Okay, meron tayong mga prayer requests, Brother Joseph, mga kasama. I-click ko na ito. Ayan, si Ma'am May De Leon Sumia, pakipray po muli ang pagbabalik dito sa Japan ngayon ni Rose Shintani. Thank you. Ayan. Okay, papanalangin po namin Ma'am May. Paki-take note, Ma'am Joy, Ma'am Dexel Joy, sa mga prayer request natin ito. Si Ma'am Rose Shintani. Yan ang request po na ipapanalangin natin. Okay. Meron pa tayong mga babatiin. Ayan, si Sister Politz Mercado. Good morning. Yan, ito po'y taga Sariaya, Quezon. At kumusta diyan kayo sa Victoria Cadiz Bakery? Ayan, si Tita Vicky. Kumusta po kayo yan? Palagay ko kayo'y maaga ang inyong trabaho. Ano po, at salamat. Kahit kayo may trabaho, kayo'y sumusubaybay sa ating programa. Si Brother Mike Astrera, ito'y kilala ko. Siya from, alam ko, ito from General Nakar, Quezon, pero ngayon siya nasa Tarlac. Good morning po sa inyong lahat, Pastor Juby, watching from Tarlac. Ayan, thank you din. So, mga viewers natin, Pastor Alfred, nabasa na po natin. And then ito, isi-share ko lang sa inyo. Yan, sabi niya, reflection ni Sir Mark Alvin Iracho, a sinful mind cannot understand godliness or holiness. But related ito sa binanggit nating speaker kanina, napatanim agad sa isip ko. Thanks for this. Aba, talagang sumubaybay. Ano, Ma'am Joy, talagang inano ni Sir Alvin. Binata pa ito si Sir Alvin. Yan. Okay. Si Ma'am Presi Mercado, diyan po sa US. Good afternoon. Tanghali po ngayon sa US. Good afternoon po sa lahat pong nakikinig. Good afternoon din po. Binabati po natin din si Ma'am Jocelyn Luces Pimentel. Ito po yung nasa teacher po ito natin sa Mindoro. Maybe sa Rojas, pero ang roots po niya ay dito po sa Candelaria, Quezon, from mga Luces family po. Si Sir Alvin, meron uli, ang sabi niya, I pray and claim already that God will surely bless your ministry, Pastor Juby Sart Estrada. Thank you very much. At hindi lang sa akin, sa aming lahat, lalo na ang Hope and Love family. Si Sister Lolit Obon, good morning po. Yan po ang manager ng La Prima Bakery. Isa po sa masarap ang pinagong. Kumusta po kayo ni Brother Tony at yung pong inyong mga nagbabalot ng tinapay, inyong mga workers, good morning. Hindi po masamang makatikim po ang aking mga kasama ng mga pinagong. Ayan. Okay. Yan, si Ma'am Cynthia, meron pong binanggit din siyang reflection. Thanks sa message. Sana narinig ito ng mga kabataan para ma-encourage din silang magbasa ng Bible as well as oldies. Ayan, sana nga po hindi lang mga oldies ang nagwa-watch sa atin. Pero yan, si Sir Alvin, ano pa yun talagang kabataan pa yan. So sana nga po, itong ating programang Hope and Love, the morning devotional, ay ma-share po natin sa mga kabataan natin kasi talaga pong yung ating speaker, kabataan-kabataan po yan at napakaganda ang message. Ano po? Ayan. Tuloy tayo.
Si Ma'am Leila Budalian, ayan, meron po siyang pre-request, mga kasama. Pakitake note po nito. Sabi, maari po bang pasama sa prayer, Pastor Juby? Mag-start po ako ng chemotherapy. Yes, sa January 21, 2021. Sana po, kayanin ko everything na gagawin sa akin o tama po ba na ituloy ko ang pagpapakemo. Thanks po. God bless to everyone. Yes, Ma'am Laila, kayo po'y aming ipapanalangin ngayon at hindi lamang po sa programang ito kundi maging sa amin po mga personal na mga prayers sa aming mga family worship ay lagi ka po namin isasama sa panalangin at nga po maging successful kung ito man po'y matutuloy ang iyong chemotherapy at nawa po ay talagang lubusan ka ng pagalingin ng ating Panginoon mula sa iyong karamdaman. Okay? Si Sir Alvin, merong ilang si-share sa atin. Meron siyang magandang, yan, ang sabi niya, Pastor Juby. Yan, ito kasi po ay aking member talaga ito sa Panukulan. Kung nakarating kayo sa Panukulan, Quezon. Aking tinitreasure yung gift mo pong Bible sa aking last 2014. Wow, medyo matagal na yun, Sir Alvin. Pero sabi niya, pero last Friday ay may isang kabataang non-Adventist ang nag-request ng Bible kaya pinagamit ko muna. Maraming kabataan ngayon ang nahihilig sa online games. Totoo po yun. Pero marami din ang naghahanap ng katotohanan. Amen. Kaya kahit maraming talagang nahihilig sa online games, marami din pong naghahanap ng katotohanan. Kaya kami po dito sa Hope and Love, ito po ang ating paglilingkod para nga po maabot ang ating mga kabataan. Kaya sabi at nagdanais na alamin ang katotohanan at pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Kaya salamat, Sir Alvin, na iyong pinahiram ang Bible na aking pinagkalob sa iyo at hopefully magamit po yan ng kabataang yan. Okay? Si Ma'am Juliana, Brother Joseph, pakibasa mo ito kasi ito'y talagang kilalang-kilala mo ito. Yan. From Santa Rosa, Laguna, yan po. Mga member po silang. Good morning po, napakabuti po ng Diyos sa bawat isa sa atin na binigyan tayo ng buhay at lakas. Kaya i-grab natin ang opportunity na gamitin sa ikabubuti ng ating kapwa. Napakagandang mensahe. Salamat po, Ma'am Juliana. Salamat, Ma'am Juliana. Lupal. At ito po, maganda. Siguro, awan ko kung sino dapat bumasa nito. Maganda ito, napalaki ang pagtingin tuloy ni Ma'am Joy sa nasa screen. Sige, ako na lang ang bumasa. Kaibigan ko naman si Ma'am Presi. Ito'y para kay Pastor Joseph. Tapos yan ang nagbabasa si Jaisel eh. Jaisel, ikaw ang bumasa nito. Sige daw. Sabi po ni Ma'am Presi Mercado, Pastor Joseph, ano pang hinihintay mo? Pag-ukulan mo naman ang love life mo. Ayan, maghanap ka na daw. Tingnan mo si Pastor Juby. Ayos na ang love life niya. Ayan. Thank you, Ma'am Presi. Kay friend natin talaga yan. Nasa US yan. So, Pastor Joseph, talagang wag lamang daw pagbubutihin itong ministry natin. Kundi siyempre, pag may time, ay kailangan Baka din may ng i-recommend si Ma'am Okay, Presi. so salamat. Ayan, baka may maire-recommend po. Paki-recommend po ninyo. At siyempre, kailangan din po ng ating mga kasama yan dito. Okay, thank you, Ma'am Presi. Ilan na lamang po at tayo mag-pray na. Si Ma'am Juliana Bulaong Yubal, isama po natin sa panalangin ang ating mga sarili sa panahon ng pandemic. Yes po, nasabi na ito ay magamit tayo ng Diyos. Amen. At makita sa atin ang kanyang mabuting gawa. Ipanalangin din po natin ang gawain naming mga LE o Literature Evangelist. Magtagumpay po kami sa online canvassing. Yes po, Ma'am Juliana, we will pray for you. Talagang napakahirap po ng paglilingkod ngayon ng ating mga LE dahil nga po bawal ang mag-house to house, ang lumabas. So talagang medyo nag-evolve po ngayon from house to house ay nagiging online canvassing. God bless po, kami humahanga sa inyo ng mga culture at hindi po kayo pababayaan ng Panginoon. Manalig lamang po tayo. Okay? At ilan pang mga babati natin, si Ate Dory Combaliser, good morning po, dyan sa Infanta Quezon. Kumusta po kayo dyan, Ate Dory?
Naway pagpalain po kayo ng Panginoon. At yung pong prayer request ni Ma'am Malu, request po para sa aking anak na si JP De Leon, ipagkaloob na sa kanya ang kagalingan ng kanyang karamdaman at lagi iingatan. Salamat po. God bless your ministry. Yes po, Ma'am Malu, we will pray for JP. Okay? At isa pa, si Ma'am Imelda Abugan. Ayan. Thank you po sa inyong puso, sa inyong heart. Okay? May mga pahabol po. Sabi si Ma'am Jocelyn, ano nga ulit ang name nung isi-search si Joy? Aba, I'm interested. Ma'am Joy, ano nga daw yon? Paki-ulit po. At interesado si Ma'am Jocelyn. Ayun, hindi po ba naka-flash po yung name? Yan po yung, ano po yung ginagamit ko pong name po dito. Yan po yung full name ko po sa Facebook po. Sige po. So, pwedeng mag-PM kayo mamaya ni Ma'am Jocelyn para... Okay. So, thank you. Okay. May pahabol pa from Nancy Udtuhan Ambe. Good morning, everyone. Good morning, Ma'am Nancy. Thank you for watching. And then, si Ma'am, yan, Ma'am Rojas, Oriental Mindoro. Ayan, kababayan ito ng aking may bahay. Pero ang roots po ni Ma'am Jocelyn ay dito po sa Santa Catalina, ano po, dito sa Candelaria, Quezon. Okay? At si Pastor Aligin Baldera. Good morning, Pastor Juby. Yan po ay district pastor ng Infanta District sa Reyna District, ano po, Infanta, Real at General Nakar. Good morning, Pastor Aligin, at sa iyong magandang may bahay, si Ma'am Ann, at sa inyong anak, na maganda rin. At sana nga ikaw ay ma-invite na namin dito sa aming programa sapagkat alam ko baka ikaw ay meron ng wifi, kaya sana po ma-invite at makapag-speaker ka dito sa programa. Si Ma'am Gina or Costa, I love that word, Sister Joy. Aba, maganda, Sister Joy. Sabi, we may wonder why we didn't fall anymore. But we sadly realize na nakadapa na pala tayo. Nakakatakot, no? Ayan ang sabi niya. Thanks for the Bible for it reminds us always know where our life stands. God bless, hope, and love family. Thank you, Ma'am Gina. Talagang sabi ko nga, ipinako ni Ma'am Joy yung ating devotional. Talagang na-hit po niya. Okay? So, meron pa ba tayo? Dumarami ang ating mga... Thank you. Good morning po sa inyong lahat. Sige, atin na po yung babasahin kasi wala tayo kahapon. Good morning, Ma'am Lita Ranyola Ocampo. Ayan, thank you, Ma'am. At alam kong masaya. Bawi tayo kasi wala tayo kahapon. So, Ma'am Lita, magpa-blow out ka daw po. Masayang-masaya na yun yan si Ma'am Lita. Okay, si Ate Dory, isama po natin ang lahat ng mga bagong binyagan. Yes po, Ma'am Joy, isama natin sa prayer. Kahapon, nagbinyag po ako sa may Candelaria, Quezon, sa SDA Church ng Mother Church ng Candelaria. At nabinyagan ko po si Ma'am Lorna at si Ma'am Nancy. Yan, dalawa po yung aking nabinyagan kanina. Isama po natin na lumakas nga po itong ating mga bagong binyagan at sa iba't iba pong mga district. Okay, nailagay na natin yan. At si Sir James magpantay, God bless to all of you. Thank you. And then, nagme-message, interesado talaga Ma'am Joy, si Ma'am Jocelyn. Wala po ako nakikitang name. PM po kayo. PM is the key. Ayan. Okay. At kilala natin isang kabataan, magandang kabataan, kilala ko si Jenny Liwanagan. Good morning po. Good morning, Ma'am Jenny. Okay, at sana ikaw ay dumalo na uli sa Dolores, Quezon kasi ikaw ay laging nasa Maynila. Okay, at ang halos last but not the least, si Sister Lolit Obon, sabi Lolit is watching. Okay, so palagay ko po handa na tayong mag-pray. Kung sakali man pong mahuli yung inyong prayer request habang nagpipray tayo, ay sa amin pong mga personal na mga buhay ay amin pong ipapanalangin na yan. Okay, Ma'am Joy,
handa na po tayo para sa ating prayer. Narin po ang ating mga prayer request. Okay, tayo po ay manalangin na. Ma'am Joy, paki-unmute ang... Sige po, sorry po. Let's pray po. Let's pray. Loving Heavenly Father, Lord, I'd like to praise you once more for you have given us another chance, Father, another chance to grab your grace and your mercy and your forgiveness. I'd like to praise you, Father, for the beautiful sleep that we have encountered, and for those who have not had a beautiful sleep, Father. As they get to know you better, Father, may they also feel the ease of their physical illnesses, Father. I would like to especially pray po for Rose Shintani po. Lord, she's planning to go back to Japan, Father, and she wants your guidance in this decision as well. I don't know if what your plan for is her, Father, for I know that every relationship is personal with you. So I plead and pray, Father, that may she also have the desire to get your plans, your will in her life, in her prayers too, Father, and answer her very clearly that she knows what your will is exactly. And I also pray, Father, for healing of JP De Leon, Father, and for his guidance. Make me, Father, you will heal him whatever he is feeling well. If he's not feeling well, Father, heal him physically, spiritually, mentally, socially, Father. Thy will be done, Father. And for our sister din po, Laila Bondilia po, I also would like to plead and uplift her in your name, Father. She is still deciding whether she would proceed in her chemotherapy, Father, if that is your will for her, and if she can, um, if makakayanan daw po niya ang process on ongoing this chemotherapy. Father, may we be reminded that you are the God of healing, that in every illnesses that we have, although it is not you who is the source of sickness, but Father, I know that you are the source of healing. So whatever it is that your plan or will for our sister po, loving Heavenly Father, I'm claiming by the name of Jesus Christ that you will answer her in accordance to thy will. So, Heavenly Father, I'd like to praise you for your goodness. And when we start the day, Father, help us to to be molded into your image, that we may also represent you in the world. We can share the love, the hope that the world needs, that they may see Jesus through us. And Father, before I forget anything else, I would like to pray for the newly baptized members of the church. I pray that they may see Jesus, Father, that they will not look to anything else. They will not look to the church members, to the board, or to the end to anyone, but I plead and pray that as they will start this journey in the church, they will get to see Jesus and Jesus alone. And I also pray for the churches with this home or where these newly baptized members are, Heavenly Father. May you equip and prepare the church to guide them, to nurture them, and not just to put blame and criticize them and do anything else, Father, apart from the character of Jesus. I plead and pray that may you give them the heart, the learning, the willingness to nurture and care for these newly baptized members, that when the day comes that you will ask us, you will surely and we will surely be able to hear the words, my good and faithful servant. So Heavenly Father, thank you so much for this day. And I plead and pray that as we go to our um respective plans for today. May you guide us, and may you use our hands, our lips, our feet, our faces, our smiles, our eyes. May we look through Jesus and may be able to share Jesus to the world. Thank you so much, Father, for the grace. Even though we are unworthy of love, we are unworthy to be saved. Yet, Father, you gave your son's life for us to be saved. And thank you so much for that love that cannot be put into words. And I plead and pray that everything in this prayer is in accordance to thy will. And forgive us if there is anything in our heart that is unsaid
and left unspoken. Thank you so much for everything, and I pray this in the loving name of Jesus. Amen. Amen. Thank you very much po sa ating lahat ng mga viewers ngayong umaga. At doon po sa ating mga kasama, Brother Joseph, Brother Giselle, at especially sa ating speaker kay Ma'am Joy. Muli po kami nag-aanyaya bukas po ng umaga 6:30. Ay po'y magkikita-kitang muli at magkasama-sama at atin pong muling tunghayan ang salita ng Panginoon. Okay, so pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong maghapon, ang pag-iingat at pagpapala ang sumaating lahat. Maraming salamat po. God bless. God bless po. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cause. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw